Isipin mo ito. Bawat umaga ng walang palya nagigising ka na may nakakainis na pakiramdam na parang may basang piraso ng bulak na nakaipit sa lalamunan mo o mas masahol pa na para bang nilunok mo ang hilaw na itlog at nanatili roon. Hindi ito simpleng allergy na mawawala. Hindi rin ito ordinaryong sipon na nawawala sa ilang araw. Pero naroroon pa rin ang matagal na plema na nagpapahid ka ng lalamunan palagi, kahit sa elevator, sa pila sa supermarket, o sa gitna ng usapan. Kilala mo ba ito? Siguradong oo. At kadalasan kapag ikinukwento mo ito sa iba, pari-pareho ang sagot. Ah, plema yan. Huwag kang mag-alala, kalmahan mo lang. Normal yan sa edad. Pero alam mo ba, si Dr. Fernando Santos, narito para sabihin sa iyo na hindi ganoon katotoo yan. Ang plema na hindi nawawala, na nakakainis at nakakaagaw ng boses mo, may tunay na dahilan at hindi lang basta dapat tanggapin mo. Ngayon, aalisin natin ang misteryo kung bakit nananatili ang plema na yan sa'yo at higit sa lahat, ibibigay ko sa'yo ang mga susi para maalis ito ng tuluyan ng hindi na umaasa sa mga kulay-kulay na syrup na sa totoo lang, madalas ay nagtatago lang ng problema. Maghanda ka dahil ang maririnig mo ngayon ay maaaring magbago ng buhay mo. Pag-unawa sa uhog na hindi masama. Una, alisin natin ang isang mahalagang maling akala, isang katotohanan, na kahit hindi masyadong kaakit-akit o hindi nakakabenta ng balita, napakahalaga. Ang uhog mismo ay malaking kaalyado mo, personal na panangga mo. Isipin mo itong security team ng katawan mo nagtatrabaho 24/7. Araw-araw, gumagawa ang katawan mo ng 1 hanggang 2 litro ng lubos na sopistikadong uhog. Para saan? Para mahuli ang lahat, mula sa hindi nakikitang alikabok sa hangin hanggang sa mga virus at mikrobyo na sinusubukang pumasok sa ilong at lalamunan mo. Ito ang protective barrier, natural na lubricant na nagpapanatili ng basa, ang daanan ng hangin at perpektong gumagana. Ito ang unang linya ng depensa ng immune system mo. Ang problema, mga kaibigan ko, ay hindi ang uhog. Nagsisimula ang problema kapag ang protective fluid na yan, na dapat ay maluwag at madaling kontrolin, ay nagiging makapal, natitigil, nagiging malagkit at siksik na plema na bigla na lang hindi umaakyat o bumaba. Parang ang katawan mo ay may toll highway na perpekto ang takbo, pero bigla may permanenteng traffic jam. At habang tumatanda, kapag umabot na sa 50, 60 o 70 taon, natural nang hindi na kasing bilis at kaepektibo ang paglipat ng likido gaya noong bata pa. Ang mga kalamnan sa paglunok na tumutulong sa paglunok ng hindi iniisip ay nagsisimulang mag-relax ng kaunti. Ang mga lymph vessels na parang drainage system ng katawan natin na nag-aalis ng dumi at sobrang likido ay gumagana na lang siguro sa 70% ng optimal capacity. At saka kahit maliit na irritant ay nananatili roon na nakatrap sa halip na maalis ng tahimik. Ito ay hindi lamang issue ng discomfort. Ito ay senyales na may humihingi ng atensyon sa delicate balance ng sistema mo. Ang numero 1 dahilan na halos walang nakakaalam. Ngayon, hawakan mo ng mahigpit dahil ito ang numero 1 dahilan ng persistent plema na halos walang nakakaalam. Kahit maraming doktor ay hindi ito una sa radar. Narinig mo na ba ang silent reflux? Hindi. Hindi ito ang klasikong heartburn na nakakapaso sa dibdib pagkatapos ng mabigat na kain o matapang na kape. Yan ang GERD, gastroesophageal reflux. Oo, maaari rin itong magdulot ng plema, pero ang silent ay mas mapanlinlang. Tinatawag itong laryngopharyngeal reflux or LPR sa English. Ito ay tunay na chameleon. Narito ang trick, ang acid ay umaakyat sa gabi o kahit sa araw nang hindi mo napapansin, pero hindi nakakapaso. Bakit? Dahil umaabot ito sa lalamunan, larynx at vocal cords, na mas sensitibo sa acid kaysa esophagus. At dahil walang paso, walang sakit, lumalabas lang ito bilang tuyong ubo pagkagising o ang matinding pangangailangan na i-clear ang boses bago uminom ng unang kape. At syempre ang malagkit na plema na parang nag-ugat na. Ang proseso ay kamangha-mangha at nakakat. Ang tiyan mo ay nagsisekret ng pepsin, isang digestive enzyme. Kapag umaakyat ang acid, dala nito ang pepsin. Ang pepsin na to ay umaakyat sa esophagus at direktang dumadapo sa vocal cords at mukosa ng lalamunan. Ang problema, sa acidic environment, nag-a-activate ang pepsin at sinisimulan nitong digestin ang cells ng sarili mong lalamunan. Ang lalamunan na nakakaramdam ng atake, microburn, ay pumapasok sa defense mode. Ano ang ginagawa? Gumagawa ng mas maraming uhog para protektahan ang sarili.
Natural na response pero sobra. At alam mo ba, ayon sa mga pag-aaral ng prestihiyosong Mayo Clinic, natuklasan ang silent reflux sa hanggang 60% ng mga pasyente na may chronic plema na walang klasikong digestive symptoms. Ibig sabihin, karamihan sa kanila ay hindi man lang naisip na ang tiyan ang may sala. Kaya kung madalas kang humihid ng lalamunan kapag yumuyuko para magsapatos o pagkatapos ng maanghang na sauce o kahit simpleng tubig na may lemon, siguradong ang reflux ang nagpipinta ng uhog sa lalamunan mo. Karaniwan ito, pero madalas mali ang diagnosis at kapag natukoy na natin, malapit na ang solusyon kaysa sa inaakala mo. Dahilan dalawa, ang postnasal drip na hindi masakit. Pumunta naman tayo sa pangalawang dahilan. Isa pang malaking silent culprit, ang postnasal drip na hindi rin masakit. Kapag sinasabi ang chronic sinusitis, iniisip ng tao ang matinding sakit ng ulo, pressure sa mukha o malakas na baradong ilong. Pero sa katotohanan, ang chronic sinusitis ay hindi palaging may dramatic symptoms. Minsan, lalo na sa matatanda, ang tanging senyales ay nighttime nasal congestion na hindi sapat para pigilan ang paghinga, pero sapat para magsimula ang problema sa plema. Narito ang senaryo. Humiga ka at habang natutulog ng mahimbing, ang inflamed o sobrang uhog na paranasal sinuses ay nagsisimulang mag-drain ng dahan-dahan sa likod ng lalamunan mo. Parang invisible dripper na constant na nagde-deposit ng makapal na uhog sa valekula ng lalamunan kung saan nagkakatagpo ang dila at epiglottis. Pagkagising mo, naroon ang pakiramdam ng sticky, ang plema na hindi nawawala, ang pangangailangan na i-clear ang lalamunan. Karamihan ng matatanda kong pasyente at siguro ikaw rin ay naniniwala na simpleng taglamig na sipon lang na matagal. Ano ang ginagawa nila? Pumupunta sa botika at umiinom ng over-the-counter antihistamine. Mali, malaking mali, sabi ko. Dahil ang mga gamot na iyan, kahit pansamantalang matuyo ang ilong at magbigay ng relief, ay lalong nagpapakapal ng natirang uhog. Ang resulta ay counterproductive. Mas kaunti ang uhog. Oo, pero mas malagkit. Mas mahirap ilipat, tunay na pandikit, na mahigpit na nakadikit. Ang susi para sa problemang ito ay hindi pagpapatuyo, kundi paghuhugas at pagpapaluwag. Kaya mga kaibigan, ang solusyon ay nasa paghuhugas ng sinuses gamit ang warm saline solution. Simple, mura at sobrang epektibo. Natatalakayin natin ng detalyado mamaya. At kung may nasal polyps o mas komplikadong kondisyon, mahalagang suriin sa ENT ang paggamit ng nasal corticosteroid. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng maayos na ilong. Ito ang pintuan patungo sa malusog na daanan ng hangin at sa lalamunang walang plema. Dahilan 3, ang mga gamot na tahimik. Ngayon naman pag-usapan natin ang isang bagay na madalas nating binabalewala sa paghahanap ng sanhi ng plema. Ang mga gamot. Oo, ang mga tabletang iniinom natin araw-araw para manatiling malusog ay maaaring maging sanhi ng iritasyon sa lalamunan ng hindi natin namamalayan. Uminom ka ng aspirin para protektahan ang puso o ACE inhibitor tulad ng enalapril para sa high blood pressure o NSAID para sa masakit na kasukasuan. Marami sa mga gamot na ito ay may side effects na maaaring makagambala sa manipis na lining ng lalamunan o mas masahol pa, madagdagan ang reflex cough at produksyon ng uhog. Hindi kailangang maging marathon, simulan sa 10 minutong pag-ikot sa barangay. Sa susunod na linggo, 15. Ang susi ay ang tuloy-tuloy. Hindi ang lakas. Ang paglalakad ay isa sa pinakamagandang ehersisyo. Mabuti sa puso, kinokontrol ang asukal, pinapalakas ang buto at syempre, nagpapadala ng malusog na daloy ng dugo sa bato mo. Kung may problema sa pagkilos, may magagandang ehersisyo na pwede sa upuan. Igalaw ang braso, itaas ang paa, paikutin ang bukong-bukong, lahat ay nakakatulong. Ang motto, kahit anong galaw ay mas mabuti kaysa walang galaw. Tandaan ang analogy ng ilog. Bawat hakbang mo ay alon ng malinis na tubig para sa bato mo. Lason 3, ang panlilinlang ng mga walang pinsalang gamot sa sakit. Dumating na tayo sa lason numero 3. Nakatago ito sa harap-harapan sa medicine cabinet ng halos lahat ng bahay. Iyon ang gamot na iniinom mo nang walang isip para sa sakit ng ulo, likod o rayuma. Pinag-uusapan ko ang non-steroidal anti-inflammatory drugs, ang mga sikat na NSAID. Mga pangalan tulad ng ibuprofen, naproxen o diclofenac ay pamilyar sa lahat. Milyon-milyong tao ang gumagamit nito na akala nila dahil over-the-counter, walang pinsala, at doon ang malaking panlilinlang. Bagamat maganda para sa sakit, ang madalas o mataas na dosis na paggamit nito
ay maaaring nakamamatay sa bato, lalo na sa matatanda. Tingnan mo, ipapaliwanag ko ng simple. Para makatanggap ng maraming dugo ang bato mo, may mga substance na tinatawag na prostaglandins na nagpapanatili ng bukas ang maliliit na ugat sa bato. Ang problema, ang mga NSAID ay gumagana sa pamamagitan ng pag-block sa mga prostaglandins na iyon para mawala ang sakit sa katawan, pero hindi sila nagdidiskriminasyon. Binablock din nila ang mga nagtatanggol sa bato mo. Ang resulta, nagkakontrata, sumasarado ang mga ugat sa bato at malaki ang pagbaba ng daloy ng dugo at oxygen. Parang tinapakan mo ang hose ng tubig na ginagamit sa pagdidilig ng halaman. Walang tubig na umaabot, at natutuyo ang halaman. Ganyan din ang nangyayari sa bato mo, pero ang tunay na panganib ay ang tahimik na pinsala. Ang pag-inom nito araw-araw para sa chronic pain tulad ng rayuma ay parang tapakan at bitawan ng hose araw-araw. Sa paglipas ng panahon, nasisira ang mga filter, nagkakapiklat at tumitigil sa paggana. Mabagal na proseso na walang sintomas hanggang huli na. Ang solusyon, igalang ang sakit at ang gamot. Kaya ano ang gagawin? Tiisin ang sakit? Siyempre hindi. Ang quality of life ang una. Ang solusyon ay gamitin ang utak. At higit sa lahat ay mag-usap sa doktor. Una at pinakamahalaga, huwag mag-self-medicate ng NSAID ng matagal. Kung ang sakit ay tumatagal ng ilang araw, ang solusyon ay hindi magpatuloy ng pag-inom, kundi pumunta sa doktor para tingnan kung ano ang dahilan. Hindi pagtahimik ng alarma, kundi hanapin kung saan ang apoy. Pangalawa, maging tapat sa doktor mo at sabihin lahat ng iniinom mo, pati vitamins, herbs at over-the-counter na gamot. Maraming gamot sa sipon o pantulog na may nakatagong NSAID. Pangatlo, may alternatibo para sa paminsan-minsang sakit. Ang paracetamol, acetaminophen, ay karaniwang mas ligtas sa bato, basta tama ang dosis at subukan ang mga non-pill options. Physiotherapy, init, lamig o stretching ay maaaring gumawa ng milagro at bawasan ang pag-asa sa painkiller. Ang golden rule, ang mga NSAID ay malakas na gamot. Okay na gamitin paminsan-minsan. Magdepende sa kanila araw-araw ng walang kontrol ng doktor ay parang naglalaro ng Russian roulette sa iyong bato. Lason 2, ang asin, ang nakatagong kaaway sa pagkain mo. Umuusad tayo sa lason numero 2, at ito marahil ang pinaka-underestimated sa lahat. Nasa lahat ng kusina sa mundo, pinag-uusapan ko ang asin, o mas eksakto, ang sodium. Sabi ng marami sa akin, pero Doc, halos hindi ko ginagamit ang salt shaker. Iyon ang malaking maling akala. Ang problema ay hindi ang asin na nilalagay mo, kundi ang napakalaking halaga ng sodium na nakatago sa processed foods. Tinatayang higit 75% ng sodium na kinakain natin ay galing doon, hindi sa salt shaker. Nasa tinapay, sa mga delata na karne, keso, sopa sa lata, sauces, frozen meals, halos lahat ng nasa pakete. Ginagamit ito ng industriya para tumagal at mas masarap ang produkto. Invisible na umaatake. At bakit ito nakakasama? Kailangan ng katawan ng kaunting sodium para gumana. Pero kapag binaha natin, nababago ang balanse. Para palabnawin ang sobrang sodium, nagre-retain ang katawan ng tubig, nagiging uhaw ka at inuutos sa bato na huwag pakawalan kahit patak ng tubig. Ang resulta, tumataas ang volume ng dugo sa ugat at tumataas ang presyon. Iyon ay hypertension. Ang hypertension ang pangalawang sanhi ng kidney failure. Ang mga filter ng bato mo ay parang maselang network ng maliliit na ugat. Isipin mo na sinusubukan mong linisin ang sutla gamit ang high-pressure hose ng bumbero. Sisirain mo ito. Ganyan ang ginagawa ng hypertension sa bato mo araw-araw. Sinisira, pinapeklatan at winawasak sa vicious cycle. Ang solusyon, maging detective ng label. Para maprotektahan ang sarili sa lason na ito, kailangan baguhin ang pag-iisip. Hindi tungkol sa pagiging walang lasa ang pagkain, kundi sa pagiging matalino sa pagkain. Ang pinakamalakas na tool mo ay matutong magbasa ng label. Baligtarin ang pakete at hanapin ang salitang sodium. Mabibigla ka sa dami ng sodium sa pagkain na hindi naman mukhang maalat, tulad ng ilang cereal o biskwit. Ang rekomendasyon ay huwag lalampas sa 2,000 hanggang 2,300 mm kada araw. Kung mataas na ang presyon mo, target ay araw 500 mm. Pangalawang estratehiya, magluto ng mas madalas sa bahay. Doon ikaw ang may full control. Pangatlo, muling tuklasin ang lasa.
Binigyan tayo ng kalikasan ng maraming herbs at spices na magpapabago ng anumang ulam. Bawang, sibuyas, paminta, oregano, rosemary, turmeric, cumin, paprika. Ang lemon at suka ay maganda rin para magdagdag ng lasa ng walang sodium. At huling trick, kung bumili ka ng dilatang gulay, banlawan ng mabuti sa gripo. Sa simpleng hakbang na iyon, natatanggal ang malaking bahagi ng added sodium. Sa loob ng ilang linggo, magre-reset ang panlasa mo at mapapansin mo na ang tunay na lasa ng pagkain. Ito ay kalayaan. Ang pinakamalalang lason, ang asukal at refined flour, ang matamis at nakamamatay na magkaibigan. At dumating na tayo sa dulo. Napag-usapan na natin ang katamaran, mga painkiller at asin. Lahat ay makapangyarihang kaaway. Pero ngayon, ipapakilala ko sa iyo ang itinuturing kong numero 1 lason, ang walang dudang kampeon ng tahimik na pagkawasak, pinaka-addict, pinakakaraniwan sa dieta natin, at nagdudulot ng pinakamalalang pinsala. Ang lason na ito ay hindi kakaibang chemical. Ito ay isang bagay na nauugnay natin sa party, premyo, pagmamahal. Pinag-uusapan ko ang asukal at ang kanyang katuwang na hindi mapaghihiwalay, ang refined flour. Oo, tama ang narinig mo. Iyon na pulbos na puti at matamis, mga dessert, soft drinks at pati puting tinapay, pasta at biskwit. Sa aking karanasan, ang magkaibigang ito ang pangunahing responsable kung bakit ang diabetes ang numero 1 sanhi ng kidney failure sa mundo. Ang electrolytes, lalo na potassium, sa diuretics, at ang sea salt ay nagbibigay ng essential minerals para mapanatili ang balance. Isipin mo ang tubig bilang internal lubricant ng katawan mo. Kung wala ito, lahat ay natitigil. Pag-angat sa gabi. Ang gravity, kaalyado laban sa reflux. Isa ito sa pinaka-epektibong paraan laban sa silent reflux. Hindi sapat ang dagdag na unan na madalas ay nakakabaluktot lang ng leeg. Ang ideal ay iangat ang headboard ng kama. Paano? Maglagay ng 10 thou 15 cm na kahoy na block sa ilalim ng paa ng headboard. Ang banayad na incline na ito halos hindi napapansin, ay hinahayaan ang gravity na gawin ang trabaho, pinipigilan ang pag-akyat ng stomach acid sa lalamunan habang natutulog. Kung hindi kaya iangat ang kama, ang wedge pillow na nag-aangat sa buong upper body ay magandang alternatibo. Nasal irrigation, ang araw-araw na shower para sa sinuses mo. Ito ay underrated na hiyas. Simple ang recipe, 250 ml na pinakuluang at pinalamig na tubig, hindi kailanman direkta mula sa gripo, isang kutsarita ng sea salt o non-iodized salt, at isa pang kutsarita ng baking soda. Ang baking soda ay tumutulong na in-neutralize ang acidity at matunaw ang uhog. Gumamit ng nasal irrigator o neti pot mula sa botika para sa controlled application. Kung wala, baso at palad ng kamay ay pwede. Ang teknik ang susi. Yumuko sa lababo, i-rotate ang ulo sa gilid at ibuhos ang solusyon ng dahan-dahan sa isang butas ng ilong, hayaang lumabas sa kabila. 20 segundo bawat butas, umaga at gabi. Hindi lang ito naglilinis at nagpapaluwag ng uhog, kundi binabawasan din ang pamamaga at inaalis ang allergens at irritants. Parang internal shower para sa sinuses mo. Cold mist humidifier, ang hamog na nagpapakalma sa lalamunan. Ang tuyong hangin ang numero 1 kaaway ng maluwag na uhog. Ang cold mist humidifier sa kwarto mo ay maaaring gumawa ng milagro, lalo na sa tuyong buwan o kapag gumagamit ng aircon o heater. Ang moist air ay tumutulong na manatiling likido at madaling ilabas ang uhog sa respiratory tract. Pero ingat, linisin ang reservoir bawat 3 araw gamit ang puting suka para maiwasan ang pagdami ng amag at bakterya. Ang maruming humidifier ay maaaring magpalala ng problema. Iwasan ang pag-clear ng lalamunan. Basagin ang cycle ng iritasyon. Ito ay reflex habit na kahit nagbibigay ng momentary relief, sa huli ay nakakasira. Ang madalas na pag-clear ng lalamunan ay parang pagkuskos ng sandpaper sa delikadong vocal cords. Nagdudulot ito ng iritasyon, pamamaga at mas maraming produksyon ng uhog. Masamang bilog. Sa halip, kapag naramdaman mo ang pangangailangan, subukang umubo ng mahina na bahagyang nakabukas ang bibig o uminom ng maliit na higop ng tubig. Ito ay nagpapadulas at tumutulong na lunukin ang uhog ng walang pinsala. Magaan at strategic na pagkain. Ang dieta mo, mahalagang faktor. Ang huling kain ay dapat hindi bababa sa 3 oras bago matulog. Bigyan ng oras ang tiyan na matunaw ang pagkain upang lubos na mabawasan ang tsansa ng nocturnal reflux. At maging conscious sa mga pagkain na maaaring mag-trigger ng reflux. Iwasan ang kamatis, tsokolate, menta, matataba,
maanghang o acidic na pagkain at, napakahalaga, ang kape pagkatapos ng alas 6 ng gabi. Ang caffeine ay nagpaparelax sa lower esophageal sphincter, binubuksan ang pinto para sa acid. Swallowing exercises, palakasin ang internal muscles. Naalala mo ba na nabanggit natin na ang swallowing muscles ay nagre-relax habang tumatanda? Pwede nating i-exercise ito. Pagkatapos magsipilyo, gawin ito. Lunukin ng may malay ang laway ng perturbeses, nakatuon sa movement. Pinapalakas nito ang muscles ng lalamunan at tumutulong na ipump ang lymphatic system. Pinapabuti ang drainage ng likido at uhog. Maliit na gawi pero malaking epekto. Kapaki-pakinabang na suplemento, N-acetylcysteine, NAC, para paluwagin ang uhog. Kung walang contraindication, laging magtanong sa doktor, lalo na kung may hika o ulcer. 500 mg ng NAC na iniinom kalahating oras bago kumain o 1 oras pagkatapos ng tanghalian ay malaking tulong. Ang NAC ay potent mucolytic. Ibig sabihin binubreak nito ang mga bond ng uhog. Ginagawa itong mas likido at madaling ilabas. Pinapalakas nito ang epekto ng nasal irrigation at hydration. Parang dagdag na kaalyado sa laban mo laban sa malagkit na uhog. Mga remedyo na hindi gumagana. At bakit? Ngayon naman pag-usapan natin ang ilang sikat na remedyo na sa kasamaang palad ay hindi lang hindi gumagana, kundi maaaring magpalala pa ng kondisyon. Mahalagang i-debunk ang mga mito na ito para hindi ka mag-aksaya ng oras at pagsisikap sa mga hindi epektibong solusyon. Una sa listahan, ang sikat na asukal na may kalamansi. Marami ang naniniwala na mabuti ito sa lalamunan, pero iba ang katotohanan. Ang asukal, sucrose, ay dehydrating agent. Sa osmosis, kinukuha nito ang tubig mula sa cells ng lalamunan mo. Resulta, mas tuyo, mas iritado na lalamunan at uhog na lalong nagiging makapal at mahirap ilipat. Parang sinusubukang patayin ang apoy gamit ang gasolina. Iwasan ito. Isa pang klasiko, ang gatas. Siguradong narinig mo na ang gatas ay nagdudulot ng uhog. Sa siyensya, ang gatas ay hindi gumagawa ng uhog mula sa wala. Gayunpaman, ang casein, isang protina sa gatas, ay maaaring magbigay sa ilang tao ng pakiramdam na mas makapal ang umiiral na uhog, lalo na kung dehydrated o may sensitivity. Hindi ito gumagawa ng mas maraming uhog, pero ang uhog na naroroon ay nararamdaman na mas dense at malagkit. Kung napapansin mo ito, subukang bawasan ang dairy sa ilang araw at tingnan kung may pagbuti. At ang mga expectorant na may guaifenesin, ang mga syrup na nangang na mailalabas ang plema, tumutulong sila? Oo, dahil ang guaifenesin ay mild mucolytic na nagpapaluwag ng uhog. Pero narito ang catch. Kung hindi ka umiinom ng sapat na tubig, ang expectorant na iyon ay magiging mas mahal na gel lang. Hindi ito magic. Kailangan nila ng well-hydrated environment para gumana ng tama. Kung walang tubig, minimal ang epekto at mananatiling problema ang plema. Kaya sa susunod na may magrekomenda nito, alalahanin mo ang paliwanag ko. Ang susi ay hindi sa mabilis at magic na solusyon, kundi sa pag-unawa sa physiology at pag-apply ng science-based at common sense na solusyon. Narito na tayo sa kalahati ng ating paglalakbay para maalis ang plema na, yan. Kung nag-i-enjoy ka sa impormasyong ito at gusto mo ng practical guide, isang printable table na may lahat ng rules at tips para idikit sa ref at laging nasa harap mo, mag-comment ka ng malakas na oo ngayon at bigyan ng heart ang video na ito. Para mas marami pang matatanda na tulad mo, pagod na sa tahimik na pag-clear ng lalamunan, ang makakuha nito at mabuhay ng may malinaw at komportabling lalamunan. Ang paglahok mo ay tumutulong na lumaki ang komunidad na ito at saling tulong. Payagan mo nang magbahagi ng totoong kwento ang kay Aling Rosita, isang 68 anyos na dumating sa konsultasyon ko na may halatang pagkabigo. Buwan na siyang may tinatawag niyang matagal na sipon. Sinubukan na niya ang lahat, mula sa pulot na may luya hanggang sa 3 linggong antibiotic na ipinrescribe ng dating doktor ng walang pangmatagalang pagbuti. Seryosong naapektuhan ang quality of life niya. Nahihirapan siyang magsalita, laging hindi komportable, at ang tuyong ubo ay nakakagambala sa tulog. Nang suriin ko siya, una nating ginawa ay nasofibroscopy, maliit na procedure kung saan ipinasok namin ang manipis na fiber optic para makita ng direkta ang loob ng lalamunan. Ang nakita ko ay karaniwang tanawin na nakakalungkot, iritado at namumula na lalamunan na mamagang vocal folds at pinaka-revealing. Isang patak ng makapal at malagkit na uhog na nakadikit sa dingding ng pharynx eksakto sa lugar kung saan nagrereklamo siya ng plema.
Ang diagnosis batay sa examination at history ay malinaw at matapang. Si Aling Rosita ay may kombinasyon ng silent laryngopharyngeal reflux at postnasal drip dahil sa chronic maxillary sinusitis na hindi nagdudulot ng sakit ng ulo, congestion lang. Dagdag pa, natuklasan namin na umiinom siya ng anti-inflammatory para sa tuhod na, tulad ng nabanggit natin, ay nakakatulong sa reflux. Ang plano ko para sa kanya ay holistic at personalized. Una, tinanggal ko ang anti-inflammatory at pinalitan ng alternatibo na hindi makakaapekto sa tiyan. Pagkatapos, iminungkahi ko ang simpleng pagbabago. Ibaba ang unan sa 2 cm para hindi masyadong nakaangat ang ulo at makatulong sa nasal drainage. Inireseta ko ang nasal irrigation gamit ang saline solution. Pinilit ang tamang teknik at inireseta ang N-acetylcysteine para paluwagin ang uhog. Sa ika-21 na araw, nakatanggap ng mensahe mula sa kanya na nagbigay ng tuwa. Doktor, sabi niya, sa unang beses sa loob ng maraming buwan, hindi na nagigising na may ubo ng matanda. Malinis na ang lalamunan ko. Nakuha ulit ni Aling Rosita ang boses, kaginhawahan, at higit sa lahat, pag-asa. Ang aral mula sa kwento ni Aling Rosita ay makapangyarihan at nagbubuod ng lahat ng pinag-usapan natin ngayon. Tukuyin ang tunay na dahilan. Huwag lamang labanan ang sintomas. Ang plema ay hindi sakit. Ito ay babala. Pakinggan mo ito. Hanapin ang ugat ng problema at makikita mong mas malapit ang solusyon kaysa sa inaakala mo. Section 10. Mga tanong na palaging tinatanong sa akin. Sa konsultasyon, may ilang tanong na paulit-ulit na tinatanong ng mga pasyente ko tungkol sa plema. Sagutin natin para mawala ang anumang pag-aalinlangan. Epektibo ba ang luya? Ang luya ay kamangha-manghang ugat na may anti-inflammatory at antioxidant properties. Maaari itong magpakalma ng iritasyon sa lalamunan at magbigay ng pakiramdam ng ginhawa. Oo, pero paluwagin ba nito ang uhog? Hindi. Wala itong direktang mucolytic action. Kaya inumin ito bilang tsaa para magpakalma. Pero huwag asahan na ito ang solusyon sa malagkit na plema mo. Magandang katulong ito, hindi pangunahing lunas. At ang turmeric? Ang turmeric ay isa pang ugat na may malakas na anti-inflammatory properties. Sa katunayan, maraming pag-aaral tungkol sa benepisyo nito sa kalusugan. Gayunpaman, ang curcumin, ang active ingredient ng turmeric, ay may malaking problema. Napakababa ng absorption kung iniinom mag-isa. Para maging epektibo, kailangan itong pagsamahin sa piperine mula sa itim na paminta. Kung wala ang piperine, halos hindi ito naa-absorb kaya minimal ang anti-inflammatory effect sa lalamunan. Katulad ng luya, tumutulong ito sa pagpapakalma pero hindi mucolytic. Kung ay may high blood pressure. Kung ikaw ay hypertensive, karamihan ng solusyon na iminungkahi natin ay ligtas. Ang nasal irrigation na may salt at baking soda ay hindi nakakaapekto sa blood pressure dahil minimal ang naa-absorb na asin. Ang pag-angat ng headboard ng kama ay talagang nakabubuti sa maraming hypertensive dahil pinapabuti ang paghinga at maaaring bawasan ang nighttime pressure. Tungkol sa N-acetylcysteine, NAC, bagamat safe para sa karamihan, magtanong palagi sa nephrologist o cardiologist mo, lalo na kung may underlying kidney o heart condition na maaaring makipag-interact sa suplemento. Ang pag-iingat ang susi. At kung umiinom ng omeprazole, magandang tanong at madalas itanong. Marami sa mga pasyente ko na may persistent plema ay umiinom na ng omeprazole o ibang proton pump inhibitor, PPI, para sa reflux. Kung ikaw ay nasa grupong ito, okay lang na ituloy mo, pero mahalagang suriin kung lampas na sa 4 na buwan ang pag-inom ng walang re-evaluation. Ayon sa FDA, limitado ang paggamit ng PPI sa partin na araw ng sunod-sunod ng walang medical na re-evaluation. Bakit? Dahil ang chronic use ng omeprazole ay maaaring magdulot ng malubhang side effects. Maaaring maapektuhan ang absorption ng calcium at vitamin B12, madagdagan ang risk ng intestinal infection, at magdulot ng rebound acidity kapag bigla ang itigil. Kung patuloy ang plema kahit umiinom ka ng omeprazole, senyales ito na baka hindi ito ang pangunahing dahilan o hindi tama ang dose o timing. Kausapin ang doktor mo. Maaaring kailanganin ng adjustment sa treatment o paghahanap ng ibang sanhi ng plema mo. Mini-check-up na magagawa mo ngayon din. Para masimulan mong matukoy agad ang sanhi ng plema mo, narito ang mabilis na mini-check-up. Sagutin ng tapat ang mga tanong na ito at makakakuha ka ng mahalagang hint. Para sa silent reflux, LPR,
Mas madalas ka bang humihid ng lalamunan pagkagising sa umaga o pagkatapos magsalita ng matagal? May maasim, acidic o metal na lasa ba sa bibig mo, lalo na sa umaga, kahit wala kang kinain? May pakiramdam ka bang may bukol o dayuhang bagay sa lalamunan na hindi nawawala, na parang may nakaipit? Nahihirapan ka bang umawit sa banyo o madaling nawawala ang boses mo? May tuyong ubo ka ba o pangangailangan na i-clear ang lalamunan pagkatapos kumain o kapag yumuyuko? Kung oo sa dalawa o higit pa, malamang na malaking papel ang silent reflux sa persistent plema mo. Para sa postnasal drip, sinusitis. Parang may tumutulo bang likido sa likod ng lalamunan mo lalo na kapag nakahiga o pagkagising. Nagigising ka ba na barado ang ilong o parang kailangan mong pumuga kahit walang sipon? May sakit ba sa mukha kapag yumuyuko o pressure sa pisngi o noo kahit hindi malakas? May mga sipon ka bang matagal o baradong ilong na parang hindi nawawala? Kung oo sa dalawa o higit pa, malakas na kandidato ang chronic sinusitis at postnasal drip bilang sanhi ng plema mo. Para sa environmental irritants, dehydration. Naninigarilyo ka ba ng higit sa 10 sigarilyo sa isang araw o regular na nagve-vape? Nagigising ka bang umuubo na may lasa ng sigarilyo o sobrang tuyong bibig at lalamunan? Nagtatrabaho o nakatira ka ba sa lugar na maraming alikabok, kemikal o usok, kalandikahoy, mabigat na trapiko? Umiinom ka ba ng mas mababa sa 1.5 litro ng likido sa isang araw o dilaw na dilaw ang ihi mo? Kahit isang oo lang sa alinman rito ay sapat na para isaalang-alang ang mga faktor na ito bilang malaking kontribusyon. At sa kaso ng sigarilyo o vaping, malinaw na senyales para itigil ito. Ang mini-checkup na ito ay hindi medical na diagnosis, pero nagbibigay ito ng malinaw na direksyon para simulan ang investigasyon at higit sa lahat, kumilos. 72 oras na plano para simulan ngayon. Napakaganda! Nakarating ka hanggang dito, ibig sabihin, handa ka nang kunin ang kontrol ng kalusugan mo. Narito ang 72 oras na action plan, maliit na personal experiment na maaari mong simulan ngayon din. Maging consistent at obserbahan ang mga pagbabago. Araw 1. Simula ng paglilinis umaga. Bumili ng saline solution o gumawa ng sariling mixture para sa nasal irrigation. Sa buong araw, siguraduhing uminom ng hindi bababa sa 2 litro ng maligamgam na tubig na ipapamahagi sa araw. Simula ng 2 baso sa walang laman na tiyan. Gabi. Gawin ang unang nasal irrigation bago matulog. Mahalaga, matulog na bahagyang nakataas ang ulo ng kama, kahoy na block sa paa o wedge pillow, maghapunan ng magaan at hindi bababa sa 3 oras bago matulog. Araw 2, pinapalakas ang mga gawi hydration. Dagdagin sa 2.2 per litro ang likido. Tubig, herbal tea tulad ng luya o mansanilya, light broth. Dieta, alisin ang kape pagkatapos ng tanghalian. Palitan ng maligamgam na mansanilya o walang asukal na luya tea. Iwasan ang anumang pagkain na sa tingin mo ay nakakairita o nagdudulot ng reflux. Rutina? Ituloy ang nasal irrigation umaga at gabi at ang nighttime elevation. Gawin ang swallowing exercises pagkatapos magsipilyo. Ambiente. Kung may humidifier, siguraduhing malinis ito at i-on sa kwarto mo. Araw 3. Pagdaragdag ng reinforcement suplementasyon. Kung walang contraindication at insulta na sa doktor, idagdag ang 500 ml N-acetylcysteine pagkatapos ng tanghalian. Kamulatan. Bigyang pansin ang ugali mong mag-clear ng lalamunan. Sa bawat pagkakataon na maramdaman mo ito, iwasan. Sa halip, uminom ng maliit na tubig o umubo ng mahina. Obserbasyon. Pansinin kung paano ka nakakaramdam. May pagbabago ba sa texture ng plema, sa dalas ng pag-clear? Kung sa ika-shot na araw, pagkatapos sundin ng mahigpit ang planong ito, wala pa ring makabuluhang pagbabago o lumala pa ang sintomas, oras na para magpa-appointment sa espesyalista. Maaring kailanganin mo ng mas malalim na evaluation kasama ang ENT o internist na maaring magrekomenda ng throat endoscopy o CT scan ng sinuses para sa eksaktong diagnosis. Huwag mawala ng pag-asa. Ibig sabihin lang nito na medyo mas komplikado ang sanhi at kailangan ng ekspertong tingin. Kung nakarating ka hanggang dito sa video, sigurado ng determinado kang tuluyang maalis ang uhog na yan at ikinagagalak ko yon ng husto. Pakiusap, bigyan ng magandang like ang video na ito, i-share sa family WhatsApp group, sa mga kaibigan, o kahit kanino mang alam mong tahimik na nagdurusa sa persistent plema. At higit sa lahat, iwan mo rito sa baba ang iyong karanasan, tanong o komento. Pangko, personal kong sasagutin sa loob ng unang 24 oras. Ang paglahok mo ay tumutulong na lumaki ang komunidad na ito
at mas maraming tao ang makakahanap ng solusyon na kailangan nila. Ang persistent plema, mga minamahal kong kaibigan, ay hindi habambuhay na parusa o malupit na biro ng pagtanda. Ito ay mensahe. Isang malinaw na senyales na may nagbabago sa delikadong defense mechanism ng katawan mo, maaaring silent reflux, matagal na sinusitis, ilang gamot na iniinom mo, o ang hangin na hinihinga mo. Pero ang magandang balita, kapag natukoy na natin ang senyales na iyon, pwede tayong kumilos. Hindi mo kailangang magtiis na mabuhay ng may constant na abala. Tukuyin ang sanhi, i-apply ang mga praktikal at epektibong solusyon na ibinahagi ko ngayon, at tiyak ko sa loob ng wala pang isang buwan, makakanta ka ulit sa banyo ng walang pag-clear, makatawa ng malakas ng walang pagkagambala, at makapag-usap ng malaya ng walang abalang pag-ubo o pag-clear ng lalamunan. Laging tandaan ito, ang kalusugan, ang magandang orkestra ng ating katawan ay nagsisimula sa pakikinig ng mabuti sa bulong ng lalamunan mo. Huwag itong baliwalain, alagaan mo ito. Hanggang sa susunod na video. Si Dr. Fernando Santos at mula sa puso, hinahangad ko sa iyo ang malinaw na lalamunan, malayang boses, at buhay na walang uhog na humahadlang sa iyo upang mabuhay ng buo. Hanggang sa muli.